AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Colonel Padilla, magandang umaga. This is Aljo Bendio. Sa ngalan ni Congressman Erwin Tulfo, live na tayo ngayon sa Punto Asintado Reload, Radyo Pilipinas and PTV Nationwide. Hello Sir Aljo, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig. Gaano po kalayo ang barko ng Navy na ito, warship na ng China, na nakitang bumuntot sa mga barko ng Pilipinas, ng Amerika at ng France sa ginagawang balikatan exercises sa West Philippine Sea, Colonel? Yes sir, no? Namataan nga daw po itong vessel number 578 ng People's Liberation Army Navy, yung plan po. Dito po malapit nga sa US and Philippine ship, somewhere sa San Vicente, Palawan. Medyo malayo-layo daw po sila according to our AFP Westcom spokesperson, sir. Nalayo sila mga 7 to 8 miles away from the group. Dapat ba nating dapat ba tayong mangamba dito sa kanilang presensyang ipinapakita na naman sa atin na tayo po'y nagsasagawa na ng multilateral exercises dyan sa teritoryo mismo ng Pilipinas, Colonel? Ito sir, no, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we are stating po that we are in control of the situation and yung presence po ng Chinese Navy ships has not interrupted our exercises. So as of this time po, no, wala na po siya dun sa area. It's no longer visible near the balikatan ships po. Okay, so wala namang challenges na inisyo sa kanila? Opo sir, there were no challenges from both ends that were reported, sir. Okay, sige. Ito namang Chinese research vessel sa Catanduanes. Dapat ba tayo mangamba doon? Ito sir, no, there was a report na meron tayong namataan near the area na 60.9 nautical miles east of Rapu-Rapu Island sa Albay na mula pa noong April 25. So according po sa ating Tactical Operations Wing ng Southern Luzon, no, na nag-conduct to ng MARPAT noong April 27, lying to sir to, no, palutang-lutang lang po siya doon sa area. And wala po itong namataang personnel sa main deck. And as of 28 na latest sighting natin, sir, no, 28 April, sir, ngayon, wala pa tayong further report, pero kahapon na nandun pa rin siya, sir. Wala rin pong reported na response from the, from the said vessel. Pwede ba natin paalisin na ang barkong yan? Ngayon kaagad, Colonel? Yes, sir. No? Kaya nga po talagang ginagawa natin ng paraan na makontakt po itong barko. But as of this time, sir, the radio channels are, unsuccessful po yung pag-contact natin through those radio channels. So this could indicate a lack of responsiveness from their end or there is really a willingness not to engage. Okay. Hopefully ay maalis niya ang barkong yan. Yan ang panawagan ng taong bayan. Dahil nanggigigila po ang mga Pilipino dito sa China. No? Dahil ipinapakita talaga nila parang gusto nilang kontrolin ng Pilipinas. No? Ang pambubuli nila, tuloy-tuloy ang pambubuli sa atin. Ito na nga, nagkakaroon tayo ng multilateral maritime exercises with the US ng France. Andun pa rin sila, bumubuntot sa atin. Tapos mamaya, makikita na lang natin, nandyan sa eastern part, paikot-ikot na naman kanilang mga barko dyan. Tama ba, Colonel Padilla? Opo, sir, no? Kaya nga po tayo, sir, sa AFP, in coordination with the Department of National Defense, sir, talagang pinaigtin po natin yung ating comprehensive archipelagic defense concept. So, yan po, sir, we're really pushing towards modernizing our armed forces. And over and above that, sir, nakikipag-ugnayan po tayo sa relevant agencies para po matugunan itong unauthorized presence and also conducting investigation dito po sa illegal activities sa loob ng ating exclusive economic zone. At ang pinaka-importante dyan ay kinokonduct natin sa tama, legal ang ilang mga activities sa ating mga teritoryo, lalo na territorial sea, safe and successful, pati na sa ating EEZ. Colonel Padilla, maraming salamat po sa inyong panahon. Maraming salamat po, sir, at magandang umaga po sa lahat.